At sa akin pong pagsisimula, alam niyo ho ang mga bata pag naglalaro po nasusugatan. Naalala niyo nung bata kayo? Pag naglalaro kayo, nasusugatan kayo. Kasi nung unang panahon, ang mga laro ng bata, pisikal. Pisikal ang laro. Ngayon, hindi na po nasusugatan ang mga bata dahil hindi na po physical ang laro, digital na po ang laro. So, ganun po ang nangyayari. Very seldom na masugatan ng mga bata dahil ang laro na nila, hindi na po physical, digital na po. At kapag nasusugatan po tayo, nung bata tayo, dalawa lang pong ginagawa sa atin, either tinatakot tayo o pinapakalma tayo. Tama ho ba? Pag nasugatan tayo, either takutin ka pa o pakalmahin ka. At pag tinatakot ho tayo, ano sinasabi sa atin pag nasugatan tayo? Ano sinasabi sa inyo? Ala ka, may lalabas na pare. Di ba? Ayun natawa, inabot nyo yan ha. Di ba? Ala ka, may lalabas na pare. Siguro kung ngayon nangyari yan, hindi na pare ang lalabas yan. Ala, lalabas si pastor. Lalabas si pastor dyan. Lagi na lang po kami ang panakot. Kaya mga anak po ninyo, wag nyo ituro po na nakakatakot ang mga pastor. Hindi po kami nakakatakot. Sasabihin, lalabas ang tren, di ba? Tinatakot tayo. Lalabas yung tren. Niniwala ka naman, lalabas yung kanin, lalabas yung kalabaw, kung ano na lalabas sa sugat mo para takutin ka lalo. At kung gusto ka namang pakalmahin, ano hong ginagawa pag pinapakalma tayo? Para hindi ka matakot sa sugat mo. Hindi, huwag kang mag-alala, malayo yan sa bituka. Di ba? Malayo yan sa bituka. Ibig sabihin, naintindihan natin, pag yung sugat, nandyan lang, huwag kang mag-alala, gagaling yan. Madaling gumaling yan. Pero may sugat ba na malalim na hindi nakikita at hindi basta napapagaling? Meron pang ganun. May sugat pang hindi nakikita. Ano yun? Sugat. Sugatan ang puso. There are wounds that is hard to heal because those wounds are invisible. Those wounds we cannot see. Buti yung sugat mo, kita mo, kaya mong lagyan ng betadine yan eh. Pero may sugat na hindi mo nakikita. Pwede pala yun. Meron ding sugat na it's located deep within you. Kaya itong mga sugat na to, hindi ito basta makikita, ito ay hindi basta exposed, it is located deep within you, and these wounds are hard to heal. Mahirap siyang basta gamutin. Di ba, minsan, nung bata tayo, naglalaro lang. Pero nung malaki ka na, hindi na. Ikaw na ang napaglaruan, napagkaisahan. Ang sakit nun, ang lalim ng sugat na yon. Nung bata ka, dadapa ka lang pagbangon mo, pero nung lumaki ka, hindi ka nadapa, nabigo ka pa. Ang hirap mabigo, di ba? Ang sakit nun. At alam nyo, meron pong hindi nakikita at malalim na sugat ang tao. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, yung mental health. Marami pong tao sa panahon natin, they struggle with their mental health. And not just because you can see it, it means it's not there. May mga invisible struggle ang tao na nasa isip lang niya, nasa emotions niya. And those people are dealing with it each day. And they are not sharing it to others, no? Lalo na sa ating kultura. We don't want to share our mental health struggles. Because sa atin, magpatingin ka nga lang sa psychiatrist, parang napakalaking kahinaan na yun sa'yo eh. There's something really, really wrong with you. But you know what? Sa panahon natin, so many people are suffering silently, wounded from within. And we go along with life carrying those wounds. Alam niyo po, we go on with life. We carry it. Dala-dala lang natin yun. Sa pagtatrabaho natin, pag-uwi natin sa bahay, we just carry those wounds in life. And sometimes, alam niyo po, we have this ability to cope. Meron tayo ability minsan eh. At minsan nagiging successful pa nga yung tao eh. Without others knowing that from within you are so wounded. People may succeed. Nakikita nila sa labas. Masaya ka, kikita nila sa labas, nagiging successful ka, but deep within, there are wounds that you carry on in life. Dala-dala mo siya. But you know what? Kung ikaw man ay sugatan, kapatid, meron kang sugat na hindi nakikita and it's located deep within. Kapatid, there is good news for you. God is here to heal you. Niniwala ka ba?
Na ang Diyos ay nandito para gamutin ka, pagalingin ka. Hindi lang yung sugat na nakikita ng tao. Kaya tayong pagalingin ng Diyos. Anumang sugat, meron ho tayo. God is here to heal us. Is here to heal our wounds. And let me show you the verse. Sabi po sa Bible, He heals the broken-hearted. Tingnan niyo po gaano kalalim ang sugat. Nasa puso, nasa kalooban. Hindi kita. Hindi makikita ng iba eh. Pero sugatan ng puso mo. Broken yung heart mo. And bandages their wounds. The Bible is talking about pain and wounds that are from within. No one can see it, but you feel it. You know it. You're bleeding from within. But God is able to heal you from that wound. Kapatid, listen to me. God is able to heal you from that wound. Ayaw niya na nabubuhay ka. Diba minsan ganun eh. We just go on in life. Minsan kahit nga na sa church eh. Pwede ka bang masaktan sa church? Kaya nga kahit sa church may nagle-left the group eh. Bakit? Nasasaktan. Lumilipat sa iba. Pero kapatid, sometimes we continue to serve God with those wounds in our hearts. Sasabihin ko po sa inyo, ayaw ni Lord na nabubuhay tayong sugatan. Gusto kanyang, sabi mo sa katabi mo, gusto kang pagalingin ni Lord. So ang pagalingin ni Lord, ayaw niyang nabubuhay kang sugatan because He heals the brokenhearted and bandages their wounds. So what wounds us? Ano ba yung sumusugat sa atin? Sa palagay nyo? Siguro naman sa buhay mo, na-experience mo na masaktan, masugatan. Ano ang nakasugat sa'yo? Ano nakasugat sa'yo? Si X, nagmahal na saktan. Talaga namang ganun eh. Di ba? Alam niyo po, very basic. At we don't have much time, kaya ilan lang pong isa-cite ko sa inyo. First is the words. Words can hurt us. Ilang beses ka na nasaktan sa salitang narinig mo na hindi maganda. Di ba? May mga tao pinagchichismisan ka sa likod mo. At pag nakarating sa'yo, masasaktan ka. Bakit? Wala ka man lang kakayanang i-defend ang sarili mo. They are eating you alive. Kinakain. Sa likod mo, they are talking about you, and words has so much sa atin, effect on us. Napakatindi ng epekto ng salita sa atin. Kaya most of us, sa buhay po natin, we are always affected by words. Kaya ang tao, nag-iisip siya na sana napupuri siya, sana naman ay nasasabihan siya ng maganda. Pero kasi po ganito eh, ang salita ay kayang makasakit at kayang makasugat, at kayang makagaling. Ang salita, kayang makasakit, kayang makasugat, o kayang makagaling. Sabi po sa Bible, sa Proverbs, death and life is in the power of the tongue. Ang buhay at kamatayan nasa dila ng tao. Yung ginagamit nating magsalita, nasa dila natin ang buhay at kamatayan. Kaya nitong sumugat at kaya nitong magpagaling. At maraming pagkakataon sa buhay natin, tayo'y nakarinig ng masasakit na salita. At yun po ay sumusugat, it wounds us. Kaya maging maingat po tayo sa ating pagsasalita. Bakit? Nakakasugat siya. Isa pa, betrayal. Bakit po malalim ang sugat ng betrayal? Kasi ang betrayal, hindi yan nanggagaling sa kaaway mo. Of course, yung kaaway mo, gagawin kanya ng masama, pagsasabihan kanya ng masama, sasaktan kanya, yan ang gusto niya. Pero ito'y manggagaling sa mga taong malapit sa'yo, pinagkakatiwalaan mo, mahal mo, maaaring kaibigan mo, pamilya mo, and it hurts so much when it comes to the people that you love so much. Yung mga taong malapit sa'yo, dito manggagaling yan. Maaring sa anak mo, sa asawa mo, sa friend mo. People that you don't expect causing pain sa puso mo. Naalala niyo ang Panginoon, siya po ay may mga alagad. They spent together 3 years together. Inalagaan niya yung mga disciples niya. And from those 12 disciples, 2 of them stood out. Sino po yon? Si Judas. Si Judas, ibinenta si Jesus sa mga kaaway o yung mga taong nagbabalak ng masama kay Jesus, sa mga Pharisees. Binenta si Jesus.
nung siya po'y hinuli, si Peter, 3 times niyang dininay si Jesus. 3 times niyang tinaga, hindi ko kilala yan. Hindi ko yan kilala. Would you imagine, 3 years tayo magkasama, tapos sasabihin mo, hindi tayo magkakilala? Di ba nakakasakit yun? Kapatid, betrayal hurts so much. Yung asawa mong pinagkatiwala mo, tapos pinagtataksilan ka, sakit-sakit nun. Di ba? Asawa mo yan eh. Yeah? At wala kang kaalam-alam. Niloloko ka na niya. Betrayal hurts so much. It wounds us. And isa pa yung loss. Loss happens. You lose a job. You lose in business. You lose a loved one. At alam niyo po, mabigat yun. Sa palagay ko, yun ang pinakamabigat. Sa aking palagay. And it would happen. It would definitely happen. No, nangyayari po yun. Loss is something that wounds us so deeply. No. Di ba ang hirap nga yung mahirap yung hindi mo nakuha. Mas mahirap yung nasa iyo na nawala pa. Halimbawa, yumaman ka na, naghihirap ka pa. Ang sakit nun, ha? Kasi yumaman ka na eh. Kesa yung hindi ka pa yumayaman, hindi naman mangyari sa buhay mo. Masakit din. Kaya lang, mas masakit yung yumaman ka na, naghihirap ka pa. Yeah, ang sakit nun. Yeah, kasi nawala eh. Ano mang nawawala sa'yo, masakit sa'yo. Tama po ba? Kasi alam mo yung halaga nun eh. It wounds us. Now, there are 2 outcomes of a painful experience. May 2 outcome ang painful experience. Ano kaya magiging outcome? Kahit anong ilag natin sa mundong ito, we get hurt. We get hurt and we experience those painful wounds in life. So ano pwedeng mangyari? Ano bang pwedeng kahinat na nito? 2 lang po. Una, it can be a trap or it may transcend you and make you a better person. Alin kaya sa 2? Mangyayari rin pala yan. May makakasakit sa'yo, may manloloko sa'yo, may hindi magandang mangyayari, hindi mo naman ginugusto, pero nangyayari. Ano bang mangyayari sa'yo? Magiging trap ba yun sa'yo? O magta-transcend ka? You go above it. You move way past it and become a better person. Ano mangyayari? Alam niyo po, may mga tao naging trap sa kanila yan eh. Sinaktan mo ko, tapos na yung pain. Tapos na yung pangyayari na yun, pero yung pain, nandun pa rin sila. Nandun pa rin sila nung bata sila. Because their childhood has been traumatic, painful. When they became adults, they were trapped. Nandun pa rin sila. At baka ikaw may gumawa ng mali sa'yo hanggang ngayon, many years past na, nandun ka pa rin. And you carry on in life, moving along in life, bringing it with you, those wounds. Kapatid, wag naman maging trap sa atin yan. Wag maging trap. Tapos na pero sariwa pa rin sa'yo yung nangyari. Sariwa pa rin sa'yo. Parang nandun ka pa rin. Pero maraming taon na yung lumipas. Kapatid, trap ba to sa'yo o magtatranscend ka dito? You go God's way. You go beyond those pain and you become a better person. Saan ka dito, kapatid? Sana po yung mga painful experience could make us better, not bitter. Isang letra lang po pinagkaiba di ba? Pero malaki na ang kaibahan ng kahulugan. Isang letra lang. Pag yung I naging I na, malaki ng problema. Bitter ka ba? Sa nangyari hanggang ngayon? Or does it make you a better person? Are you still a victim or you become victorious? Pinagdaanan mo yun, nagtagumpay ka. Hindi, hanggang ngayon, victim ka pa rin. Kaya di ba nagbibiruan nga, pa-victim? Kasi hanggang ngayon, feeling mo, ikaw ay inargabyado, inapi, at napakasakit, nasugatan ka, hanggang ngayon yung sugat, sinasariwa mo. Kapatid, you need to be victorious.
over it. Amen po ba? Huwag mong hayaan na maging victim ka na lang. Maging victorious ka dyan. Dalawa lang kahinatnan, mamimili ka. Saan ka dyan? May kasabihan nga, di ba? Alam niyo na siguro to, narinig niyo na to. What doesn't kill you makes you stronger. So na maintindihan natin dyan sa what doesn't kill you makes you stronger. Anumang pagsubok o kahirapan o pain or wound na mararanasan mo, kung hindi ka rin naman mamamatay dyan, hindi mo yan ikamamatay, palalakasin ka niyan. Patatatagin ka niyan. Ano ba pinakamabigat na pagsubok sa palagay nyo? Sige nga po. Anong pinakamabigat, pinakamahirap? Madalas ang tao, tingnan nyo lagi problema natin pera. Totoo naman, pinoproblema natin pera. To, kailangan natin ng pera eh. Agree kayo, no? Pero pag ang usapan na ay life and death, that is a serious, serious problem. Tingin ko, kung ikaw, problema mo ngayon, pera, magagawa mo ng solusyon yan. Pero may mga tao, kahit may pera sila, sinabi ng doktor, hindi ka nagagaling. Mamamatay ka na. Hindi na kayang gamutin, bilhin ng pera mo yung gamot. Walang lunas yung sakit mo. Then it becomes a real problem. Very, very difficult problem. Ang usapan ay buhay at kamatayan. Pero kung problema mo pera, huwag kang mag-alala. May solusyon na madali dyan. Yeah? Maraming paraan para magkapera. Pero siguraduhin mo, sa tamang paraan lang ha. Huwag yung maling paraan. Yeah? It does not kill you, it makes you stronger. Sino dito gustong tumatag, lumakas? Pero ayaw natin yung challenge. Ayaw natin yung pain. Ayaw natin yon kasi mas gusto natin maging matatag lang tayo sa comfort zone natin. What doesn't kill you makes you stronger. Now, how do we heal from our wounds? Kapatid, baka ngayong umaga, nandito ka, sugatan ka, hindi kita ng tao, you're smiling outside, but privately from within, you're in pain. You're crying from within. You have mental health struggles. You have anxiety, depression, o baka ikaw, yung emotion mo, sugatan, yung puso mo. How do we heal from our wounds? Paano ba tayo gagaling? Sino dito gustong gumaling? ABC po, ABC, para madaling maintindihan. ABC, una, we need to accept. Minsan kaya hindi po tayo gumagaling, hindi natin matanggap. Hindi natin matanggap na nangyari sa atin yon, na nagawa sa atin yon. We could not accept. Now, the Bible is telling us that when we learn to accept, we start to heal. Tingnan niyo po si Job. Si Job, lahat na ng wounds meron siya. Bakit? Lahat ng anak niya namatay. In an instant, lahat patay. Yung kayamanan niya, tinangay ng mga tulisan, lahat wala. Zero na siya. Hirap na siya. Hindi lang kulang pa yun. Yung kalusugan niya, nagkasakit pa siya. So wala na talaga siya. Diba? Kaya mo bang tanggapin yun? Yung nasa iyo na lahat, biglang wala na ulit? Pero ito po yung story niya, tinan niyo po. Job scraped his skin with a piece of broken pottery at he sat among the ashes. Nandun na lang siya sa mga lugar na kinakayod niya yung balat niya. Siguro Makati, hindi ko alam. His wife said to him, "Are you still trying to maintain your integrity? Curse God and die." Ano ba? Praise the Lord ka pa rin ba dyan? Maniniwala ka pa rin? Tigilan mo na yan, oy. Sumpain mo na lang ang Diyos at mamatay ka na rin. Wala na rin naman eh. Alam niyo po ito sagot niya. But Job replied, "You talk like a foolish woman." Ito po sabi niya, should we accept, sabi natin malakas, accept. Should we accept only good things? Alam niyo kapatid, madaling tumanggap ng good things. Tama po ba? Good things, blessing. Sige, tanggap ko yan. From the hand of God. Sino naniniwala lahat ng good things galing sa kamay ng Diyos? Kapatid, hindi aksidente, marami kang nararanasang mabuting bagay galing sa kamay ng Diyos yan. Binigay niya yan sa'yo. Nandyan ka sa sitwasyon na yan dahil binigay yan ng Diyos sa'yo. Hindi yan dahil magaling ka. Yung galing mo galing sa Diyos yan. Binigay ng kamay ng Diyos yan.
Sabi niya, yung magandang bagay lang ba tatanggapin natin sa kamay ng Diyos? At hindi yung anumang bad, something that we don't like, something that is painful, something that wounds us. So in all this, sa lahat ng ito, ano po sabi dyan? Job said nothing. Wala siyang sinabing mali. Sa ibang salin, Job did not sin. Kasi minsan, pag nandun na tayo, pag tayo wounded, pwede tayong magkasala eh. Pwede tayong magsalita ng laban sa Diyos. Pwede tayong gumanti sa kapwa natin. And we do something wrong or commit sin. But Job did not do it. Hindi. Kaya kapatid, yung pag-accept, tinanggap ni Job yun. Ang hirap tanggapin, di ba? Madali lang tanggapin kung blessing eh. Pero hindi blessing eh. Pain. Wound. He accepted it. And, alam niyo po, alam naman natin istorya sa dulo nun, pinagaling siya ng Diyos, binalik lahat ng blessing niya, 2 ulit pa. 2 ulit pa. Alam natin yung dulo ng storya. Kaya kapatid, para ikaw makapag-move on, ang hirap makamove on kapag hindi mo matanggap. Diba? Hindi mo matanggap na pinagpalit ka. Hindi mo matanggap na walan ka ng trabaho. Hindi mo matanggap na wala yung mahal sa buhay mo. Pero sasabihin ko po sa inyo, accepting a loss of a loved one would take time. Would take time. Siguro yan ay yung pinaka-masakit at hindi ka pipilitin ng Diyos na ma-accept mo agad ngayon. Naniniwala ako, naintindihan ng Diyos yung pain mo. It would take time. But as you go along the process, God will be there. Sino naniniwala? God will be there. And He will not force you. Hindi ka ipo-force ni Lord na dapat ngayon na, magpakatatag ka, now na, tanggapin mo. No, you slowly accept what's happening. What has happened. So you could move on. Ang hirap mag-move on kapag hindi mo matanggap. What you resist, persists. And what you accept, dissolves. Kung ano yung nire-resist mo, magpe-persist yun. Pero kung ano yung tinanggap mo, madi-dissolve yun. Ano ibig sabihin? Yung halimbawa, kagabi, siguro dahil nagkape ako nung paggabi na rin, di ako makatulog. Sabi ko, pambira, magpipreach pa naman ako. Magpipreach ako, alas 3 na, hindi pa ako makatulog. Pinipilit kong makatulog mula pa alas 12, nakahiga na ako. Talagang naranasan niyo na yon? Hindi naman ako yung problema, pero hindi, siguro yung kape talaga eh. Kasi gabi na rin ako nagkape eh. Paggabi na eh. Tinatamaan ako ng caffeine siguro. So pinipilit kong matulog. Kailangan makatulog ako. Kakapilit ko, alam nyo, lalo ko nagigising. Naranasan nyo na yun? Kagustuhan mong matulog, hindi ka makatulog. O di pinabayaan ko, di ko makatulog ako, salamat. Kung hindi, wala akong magagawa, salamat na lang din. Alam nyo po, nakatulog ako. Diba? Minsan ganun eh. Kakaresist mo, nangyayari, hindi nangyayari yung dapat mangyari. Pero, pag hinayaan mo na, di ba minsan yung ganun, yung, tanggap ko na, hindi ako magkakaanak. Nung tinanggap mo na, hindi ka magkakaanak, saka ka nagkaanak. Di ba? Di ba parang ganun yung buhay eh. Di ba? Di mo maintindihan. Nung hindi mo kailangan, nandun. Nung kailangan mo na, hinahanap mo, hindi mo na makita doon. Nangyari sa inyo. Ang hirap maintindihan ng buhay. Pero yung sa buhay, minsan ganon. When you accept, that's the time you heal. That's the time you heal. Kakaresist mo, hindi dapat to nararamdaman ko, hindi dapat ako ginanito, hindi dapat ganyan. Nangyari na eh. Diba? Parang sabi nga po nila, nabasag na yung itlog, ano lang gagawin mo? Scrambled o sunny side? Yeah. Mamili ka na lang. Alam mo, hindi mo na masosoli yung itlog eh. Mamili ka na lang, sunny side o scrambled. At least, napakinabangan yung itlog. So what you accept dissolves.
Una po, we need to learn to accept. Just like Job. Pangalawa, be open. Letter B. Be open. Maging open ka. Alam niyo po, ang taong wounded, ayaw niyan mag-open. Ayaw niya mag-open. Di ba? Kaya sa Bible, tinuturo po sa atin, matuto tayong maging open. Tingnan niyo po, Galatians 6:2. Share each other's burden. When you share each other's burden, you're opening up to someone your struggles. Di ba? Nag-open up ka ng struggle mo sa ibang tao para makashare naman siya sa burden mo. Siya naman, kung may problema rin siya, nakakapag-share siya ng burden niya. Dahil doon, gumagaling tayo. Yung bigat, nababawasan. Tama po ba? Pero subukan mo, lahat ng bigat nasa iyo lang. Subukan mong sarilinin ang problema mo. Sige nga. Meron man tao rito, mahilig sarilinin ng problema. Huwag mo sarilinin. Mag-open ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-open ka. Baka pati sa mister mo, ayaw mo mag-open. Baka sa asawa mo, ayaw mag-open. Mag-open ka. Kasi yun ang dahilan, minsan kaya hindi tayo gumagaling, hindi tayo marunong mag-open. Mag-open ka naman. Our hearts tend to close, harden, and isolate when we're wounded. Ito ang tendency ng puso ng tao. Ang tendency natin ay isarado natin ang puso natin. We become protective. Ayoko na masaktan nasaktan na ako. We build walls, and then it hardens. And then we isolate. Lalayo na ako. Ayoko yan. Diba? And does it help? Halimbawa, depressed ka, nag-isolate ka pa. Does it help? Alam niyo po, pag depressed ka, you need to socialize. Hindi pwedeng, idadalhin ka niyan sa isolation, dadalhin ka niya sa, i-close mo ang sarili mo. And then, wounds becomes much worse. We need to open it up. Mag-open ka. Nahihiya tayo mag-open. Don't lick your own wounds. Why? You can never heal alone. You can never heal alone. Yeah? Si doktora nandito. Di kami gagaling pag wala doktor, di ba? You can never heal alone. Hindi mo pwedeng magreseta ka sa sarili mo. Baka, di ba, kung ano maireseta mo. O, di ba? You can never heal alone. Don't lick your own wounds. Di ka gagaling mag-isa. We need God, we need each other. Amen o ba? You don't lick your own wounds. And if you won't open up to others, the devil will open up to you. Lies that you would believe in order to destroy you. Kapag hindi ka marunong mag-open, may ibang mag-open sa'yo, si Satan. Mag-open siya sa'yo ng kung ano-anong kasinungalingan na ikaw ay wala ng pag-asa, ganyan ka lang, di ka nagagaling, wala kang kwentang tao. Lahat na ng kasinungalingan, ikukwento niya sa'yo, i-open niya sa'yo yun. At may tsansang maniwala ka sa kanya. Kasi nga, sugatan ka eh. At baka yun pa yung maging dahilan na lalo ka pang mapahamak. Kasi hindi ka nag-o-open. Si Satan ang mag-o-open sa'yo na mga kung ano-anong kwento na hindi mo na dapat naririnig. Kapatid, instead na siya magkwento sa'yo, i-open mo yan kay Lord, i-open mo yan sa kapwa mo, sigurado ko, gagaan pakiramdam mo. At hindi lang gagaan pakiramdam mo, gagaling ka pa. Kaya nga, ultin nyo po ang kasalanan, sinasabi sa Bible, kahit kasalanan nga, i-open mo eh. Bakit? Ang kasalanan lagi nagtatago yan. Nagtatago. Ngayon, para yung kasalanan na yan, madil, at para gumaling ka dyan, kailangan i-open mo yan. Din niyo po sabi dyan, confess your sins to one another. Mag-open ka. Bro, nagkasala ako eh. Tulungan mo naman ako. Ipipag-pray mo naman ako kay Lord. Bakit? Ano ba nagawa mo? Diba? Sana yung sasabihan mo makakaintindi, hindi judgy ha. Hindi yung marites pala yung nakwento. Uy bro, yung nakwento sa akin ni bro. Alam mo ba yun bro? Talk of the town ka na ngayon, di ba? Yeah. Sikat ka na. Viral, trending. Wag ganon. Pag may nagkwento po sa inyo, nagtiwala sa inyo ng isang sensitibong bagay, i-keep nyo yun. Bakit? They are trusting you. And you are helping them. Confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. So nakakagaling pala talaga yun. Yung nag-open up ka. Nakakagaling yun.
Nakakagaling siya. Bakit ba ayaw natin mag-open? Kasi natatakot tayo na mapahiya, ma-reject, at mag-appear na mahina. Ito tayo. Alam niyo bakit? Maigo ang tao. Maigo ang tao. Ayaw nating maging vulnerable sa iba kung sino talaga tayo, ano ang struggle natin. Kasi iisipin nila, sinabi ko sa inyo, ako si pastor, ako ay nagsasuffer sa anxiety, may PWD ako tungkol dyan. Ay, nako, weekend si pastor. Ako nga, wala anxiety. Di ba? Di ba? We're so afraid that people might see us weak. No. It doesn't help us hiding things that others might be able to help us. Ano po? We are ashamed. We are ashamed to be rejected. We are ashamed to appear weak. Kasi sa culture at panahon natin, kailangan mukha kang matatag lagi. Hindi ka pwedeng mahina. Kung kaya nga po ang Diyos, hindi po niya mapapagaling ang pusong ayaw mag-open. Naalala niyo yung, God cannot heal a heart that refuses to open. Naalala niyo sa Revelation 3:20, sabi ni Lord, "Behold, I stand at the door and knock. Whoever opens, I will come in and dine with him." Sabi ni Lord, kumakatok ako sa pintuan. Sino mang magbubukas? Sa pintuan ng ano? Pintuan ng puso natin. Sino mang magbubukas? Papasok ako. At makakasama ko silang kumain. We will have fellowship together. Kapatid, God wants us to open up. Because He cannot heal a heart who refuses to open. Hindi niya mapapagaling yan. Pangatlo, how do we heal from our wounds? Accept, be open, and it's a constant surrender. Gusto natin kasi lagi instant eh. Ay, pinag-pray ako, gumaling agad ako. So, may mga pagkakataong ganon. May mga pagkakataon instant yung healing. Pero most of the time, healing is a process. Is a process. That is why we need to constantly surrender to the Lord. Lagi mo isuko, Lord, galit ako eh. Hanggang kailan ba mawawala tong galit na to? Sobra akong sugatan. Araw-arawin mo si Lord. Lord, sinusurrender ko to. Hanggang maubos siya. Hanggang maubos siya, Lord. Sa prosesong ito, hanggang maubos siya. May your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Now, it's a daily thing. The bread that we need, the food that we need. It's a daily thing to ask God, Lord, yung will mo mangyari sa akin. And forgive us our sins. It's a daily process. Lord, patawarin mo ako sa kasalanan ko, hindi nagkakasala pa rin. Sure ako tayong lahat. Pero it's a daily thing that we ask God, Lord, forgive me. And kaya mong hingi ng kapatawaran sa Diyos. Pero ito, kaya mo bang magbigay ng kapatawaran? Kaya mo ba? Kaya mong hingin sa Diyos ang kapatawaran. Kaya mo bang magbigay? Parang wala na sumasagot. Di ba? Kaya mo bang magbigay? Na kung hindi pa madali, araw-araw, Lord, tulungan mo ako magpatawad. Lord, tulungan mo ako. Because healing is a process. It's a journey. It doesn't happen instantly most of the time. There will be times that it's a process that you need to undergo. Kapatid, so lagi mong isusurrender sa Lord. Lord, ito na naman ako. Nagawa ko na naman tong mali. Isusurrender ko sa iyo, Lord. Lord, ito na naman yung pain. Lord, I want to surrender it to you until everything is gone. Diyan pa ho ba kayo? Lapit na ho tayo matapos. Nasaan ba ang Diyos kapag wounded ka? Nasaan ang Diyos? Nasaan siya? Nandyan pa rin, tama po. But you know what? Kapag tayo po ay sugatan at hindi natin nakikita yung sugat natin, nakikita ng Diyos. Ang kinalalagyan natin, nakikita ng Diyos ang sitwasyon natin. He sees. Tingnan niyo po ang bayan ng Israel. Nakita ng Diyos yung wounds nila, yung pain nila. He sees. The Lord said, I have seen the troubles of my people. I have seen. Nakita ko ang trouble ng aking bayan. The trouble my people have suffered in Egypt. I have heard their cries
when the Egyptian slave masters hurt them. Someone is hurting them. Is someone hurting you? Sabi ni Lord, I have seen the trouble of my people. Someone is hurting them. The slave masters of Egypt, inaalipin sila. I am concerned about their pain. I am concerned about their pain. Concerned ako sa kanilang nararanasang pain. Nakikita ko yung pinagdadaanan nila. Hindi lang niya nakikita, concerned pa siya. Sabi mo sa katabi mo, concerned si Lord sa'yo. Wow. Diba? Para naman maging concerned si Lord sa atin. Diba? Nakikita ng Diyos. Kapatid, nakikita ni Lord ang pinagdadaanan mo, alam ni Lord ang sitwasyon mo, at concerned siya sa'yo. Pangalawa, hindi lang siya concerned at nakikita yung pinagdadaanan natin o nararamdaman natin. Kapatid, nagiging close pa siya sa'yo pag sugatan ka. Doon mo pala nagiging close si Lord pag wounded ka. Tingnan niyo po sabi diyan, the Lord is close to the... Kung broken-hearted ka, nandito ka ngayon. Close si Lord sa'yo. Malapit ang Diyos sa taong sugatan. Ulitin ko, malapit ang Diyos sa taong sugatan. The Lord is close to the broken-hearted. He rescues those whose spirits are crushed. Kapatid, durug na durug ka na ba? Durug na durug ka na. Malapit ang Diyos sa'yo. Huwag kang mag-alala. Nandyan lang ang Diyos sa tabi mo. Nandyan lang si Lord sa tabi mo. He's close to you. He sees you and He's close to you, and He was sent to heal you. He was sent to heal you. Jesus was sent to heal us. Alam ni Lord na ang pain natin hindi lang outer, hindi lang madali. Sometimes we live life, go on, carry on in life, living wounded. But God is here. He was sent, Jesus was sent to heal us. Tingnan niyo po sabi dyan, the sovereign Lord has filled me with His Spirit. This is quoted in Luke chapter 4, by the way. He has chosen me and sent me. Sa Luke chapter 4, kinote ni Jesus to. He has chosen me and sent me to bring good news to the poor, to heal the brokenhearted. Talaga naman pala si Lord, no? Malapit sa brokenhearted. Kaya huwag kang mag-alala pag na broken heart ka. Love ka ni Lord. Love ka ng Panginoon. To heal the brokenhearted, to announce release to captives, and freedom to those in prison. He was sent to heal you. Kapatid, let me finish with this because today is Communion Sunday. Magko-communion na tayo. Ayaw ni Lord na mabuhay kang sugatan. Gusto kanyang pagalingin. Gusto kanyang pagalingin. Ayaw ni Lord. He doesn't want you to carry on in life bringing those wounds with you. He wants to heal you. Today, we will celebrate His love for us. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Ipagdiwang po natin ang pagmamahal ng Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig, tayo po ay nagsigaling. Tumayo po tayong lahat. Mawi tayo sa Panginoon. Hallelujah. And today as we open our hearts, can we lift those hands in worship? As we declare the name that is above every name, that we sing, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Sing, break every stronghold, break every stronghold.
Kaya manatili po tayong sumasamba sa Diyos. Kunin po natin ang ating communion elements. At bakit ba tayo nagkukomunyon? Ito po ang pag-alala natin at pagdiriwang sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Mahal tayo ng Diyos. At alam niyo po, before we partake of this communion, I know God has spoken to your heart today. Maaari nandito ka, meron kang unseen wound. May mental health struggle ka, may emotional pain ka, o baka may sakit ka physically. God can heal you. God is able to heal you. And let me read Isaiah 53 verse 5. Sabi po dito, this talks about the sacrifice of Christ. Sabi po dyan, He was wounded because of our rebellious deeds. Sa krus po, nasugatan ng Panginoon hindi dahil sa kanyang sariling kamalian, kundi dahil sa ating mga pagkakamali at kasalanan. Kaya siya nasugatan. Crushed because of our sins. Kung sinasabi nating durog na durog tayo, naranasan din ni Lord John. Durog na durog siya. Nung nasa krus siya. Hindi dahil sa kanyang pagkakamali, kundi dahil sa ating kasalanan. He endured punishment that made us well. Kaya pala siya nasa krus, nasasaktan, nahihirapan, nagdurusa, wounded. Para tayo gumaling, para tayo, so that we would be made well. Because of His what? Because of His wounds, we have been healed. Yung sugat ng Panginoon ang nagpagaling sa ating mga sugat. Purihin ng Diyos. Lord, we thank you today. Lord, hindi ko alam ang kalagayan ng mga anak mo, pero sabi po sa iyong salita, nakikita mo. Hindi mo lang nakikita, concerned ka sa amin. At hindi ka lang concerned, kasama ka namin. You are close to us, Lord God, when we are wounded and we are in pain. And Lord, you were sent to heal us. Panginoon, marami pong salamat. Sa umagang ito, Lord God, we declare na Lord, Ikaw ang aming manggagamot. Ano man ang aming sugat, ano man ang aming karamdaman, Ikaw ang aming dakilang manggagamot. So Lord, heal your people today. Touch our lives, Lord. And let this communion bring healing to us, Lord. Yung mga may sakit physically, Lord, sa pagpartake namin ng communion, sabi po, by your wounds we are healed. By your wounds we are healed. Heal us, O Lord. Pagalingin niyo po kami, Lord God. Yung merong pong mga struggle sa kanilang kaisipan, Lord, sa kanilang mental health, I pray for your healing. I pray for your healing for those emotionally distressed people, Lord God. I pray for your healing. We pray and claim your healing today. In the mighty name of Jesus Christ, Lord. And Lord, maraming salamat. Lord, may kagalingan sa iyong dakilang pangalan. Pinupuri ka namin, Panginoon. And Lord, today we just want to thank you for the sacrifice that you have made, giving your life on the cross. Dahil sa iyo may kaligtasan ng aming kaluluwa, dahil sa iyo may kapatawaran ng aming mga kasalanan, dahil sa iyo may kagalingan ng aming karamdaman. Pinupuri ka namin sa iyong muling pagkabuhay. Meron kaming tagumpay. Hindi po kami victim, victorious kami. Hindi po kami bitter. It made us better, Lord God. Kaya Panginoon, marami pong salamat. Hindi po magiging trap sa amin ang mga painful experience because it will help us to transcend above it, Lord God, and make us a better person. Lord, we thank you. We thank you for your sacrifice and we honor you today through this communion and we worship you in Jesus' name. Mga kapatid, let's partake of the communion. Let us worship the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Palakpakan po natin ang malakas ang Panginoon. Yung malakas na malakas po. Purihin natin ang Diyos. Sa iyo lang ang lahat ng papuri ngayon at magpakailanman, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. 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 Maghari ka sa aming buhay. Ikaw ang aming manggagamot. Hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. 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 Let's lift our hands to the Lord. God in heaven, we lift our hands to you as we worship you today. We thank you for your presence. We thank you for your word. We thank you for your touch upon our lives today. Lalabas po kami sa lugar na to. Tinouch mo na ang buhay namin. Ang puso namin, pinagaling mo na ang kalooban namin. Naniniwala kami, Panginoon, sa kapangyarihan at pagmamahal mo. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Happy Sunday po. God bless.